Maglalaban na si Asta at Paladin Lily at ano kaya ang kapangyarihan na kanilang ipapakita dito? Mushoga kakalabanin na din si Hit na naging Paladin at ipapakita na din dito kung ano ang nakaraan ni Mushoga at paano nagkaroon si Ryu ng ganong klaseng mata. Kaya naman hindi ko na patatagalin pa. Let's go! Sa pagtalo ni Asta sa Paladin na gumagamit ng Beast Magic ay napatingin naman ng isa pang Paladin sa kanya mula sa itaas. Sinabi nito na hindi niya raw akalain na haharang na naman daw si Asta sa kanyang daan dahil kung matatandaan natin sa Season 1 ng Black Clover ay tinalo ni Asta ang lalaking nito na gumagamit ng Ice Magic. Subalit biglang nagulat ang Paladin dahil biglang nagsalita si Mushoga sa kanyang tabi at sinabing karaniwan daw ay hindi siya nag-aaksaya ng oras. Ngunit si Mushoga daw ang makakalaban ng lalaking Paladin. Sagdag pa nito ay hindi raw dapat pinakikialaman ng reunion ng isang lalaki at babae at sa kadahilanang iyon ay mukhang silang dalawa mga kaibigan na maglalaban sa isa't isa. Pinakita naman sila Asta at Sister Lily na nakatingin sa isa't isa at napatanong si Sister Lily kung bakit buhay pa nga raw itong si Asta. Tugon naman ang ating bida ay niligtas siya ng mga taong naninirahan kung nasaan sila ngayon at bukod pa raw doon ay patanong ni Asta na ito nga raw si Sister Lily ang nagpadala sa kanya sa Land of the Sun. Sagot naman ni Sister Lily ay sinubukan niya raw talagang tapusin si Asta at tugon ng ating bida ay hindi niya raw tatanggapin ang sagot ni Sister Lily dahil kahit kinokontrol daw ito ni Lucius ay naniniwala siya na ang sister na kanyang kilala ay hindi siya susubukang patayin. Sagot muli ni Sister Lily ay hindi raw siya kinokontrol ng sino man at doon ay bigla itong naglungsad ng spatial magic subalit nakaiwas naman ang ating bida. Nagagawang iwasan ni Asta ang mga spatial magic ni Sister Lily at doon ay wikang muli ni Sister Lily na hindi nila gustong mabuhay pa si Asta at bigla itong gumamit ng water magic Holy Piece of Love. Kaya naman si Asta ay naalala niya ang water magic na yun dahil madalas itong ginagamit ni Sister Lily noon kapag nakukulitan na ito kay Asta. Kaya naman si Asta ay walang kahirap-hirap na hiniwa ang water magic at sa isipan naman ni Sister Lily ay hindi gumagana kay Asta ang kanyang spatial magic na ginamit niya noon maliban lamang kung hindi gumagalaw ito. Hindi rin daw gagana ang spatial mana domination na ginamit niya kila Noel noon dahil na ang ating bida ay nagtatagli ng anti-magic. Kaya naman sa pagkainis ni Sister Lily ay kailangan niya daw gumamit ng mas malakas na spell at sinabi kay Asta na bakit hindi pa raw ito namatay noon. Kaya naman sa sumunod na eksena ay gumamit ng spatial at water magic na magkasabay ang babae at makikita natin na naglabas ito ng parang laser beam na singbilis ng liwanag at nakikitang nagagawa pa ding makaiwas ni Asta. Subalit nagawa ng laser beam na ito na hiwain ang bahay na nasa kanilang ibaba. Biglang naalala ni Sister Lily ang batang si Asta at humiyaw ito ng malakas na para sa kapayapaan ng mundo ay kailangan daw mamatay ng ating bida. Subalit pahiyaw naman na sagot ni Asta ay hindi niya raw kaya na patayin siya ni Sister Lily at naalalang muli ni Sister Lily nung nagkumpes si Asta sa kanya at bigla itong napaluwa at sinabing ayaw niya rin patayin ang ating bida. Sa isip ng ating bida ay nakatanim sa kaluluwa ng isang Paladin na ang lahat ng sinasabi ni Lucius ay tama, subalit ang damdamin daw ni Sister Lily ay hindi pa rin nagbabago. Kaya naman makikita nating parang nababalo na ang Paladin at nagpalabas ito ng 3 laser beam habang sinasabi na gusto raw ng lahat na mamatay si Asta para sa kasiyahan ng mundo. Makikita natin sa kabila ng napakalakas na atake ni Sister Lily ay nagagawa pa din makaiwas ni Asta at mapapansin din natin sa larawan na nawawasak ang anumang tamaan ng laser beam na ito. Kaya naman habang umiiyak si Sister Lily ay nakikiusap ito sa ating bida na kung pwede raw ay mamatay na ito at bigla ding naalala ni Asta ang mga sinabi ni Lucius noon. Nawawasakin nila ang lahat ng tao at gagamitin daw nito ang kanilang kapangyarihan upang ayusin ang mga ito na maihahambing natin sa naging rason ni Sasuke noon na nagdahilan upang silang dalawa ni Naruto ay maglaban. Kaya naman habang sinasangga ni Asta ang laser beam ni Sister Lily, ang sinabi raw ni Lucius ay hindi kailanman magiging tama habang unti-unti na siyang lumalapit sa kanyang minamahal. Kaya naman sa pagsasagupaan ng lakas ng ating bida at ang babaeng Paladin, sa uli ay walang nagawa ang maika ni Sister Lily kay Asta na nagresulta upang mahiwa niya ng espada ito. Sinabi ni Asta na hindi niya raw mapapatawad si Lucius at nakiusap ito kay Sister Lily na bumalik na ito sa dati niyang katinuan at makikita sa mukha ni Sister Lily ang saya sa ginawa sa kanya ng ating bida. Sa pagkatalo ni Sister Lily sa laban nilang dalawa ni Asta ay sinalo siya ng ating bida upang alalayan nito pababa sapagkat unti-unti nang nawawala ang kanyang pagiging Paladin. Habang umiiyak ay humihingi ng paumanhin si Sister Lily kay Asta sa mga masasama niyang sinabi dito at hindi raw siya naging maingat sa kanyang mga ikinilos. Dito ay patuloy pa ding umiiyak ang madre at sinabing naging masama din siya sa ibang tao at kanyang binanggit ang dahilan kung bakit siya naging madre dahil sa worried daw siya kung paano ang discrimination ng mga Maharlika kapag mababa ang magic power ng isang tao. Kung kaya't para daw sa kapayapaan at pagkakapantay-pantay ng lahat ng tao ay nagdesisyon daw siya na maging madre na lamang. Subalit kahit daw sa
sa loob ng simbahan ay mayroon pa ring discrimination at titignan kanila base kung saan ka nabibilang na klase. At ang tinutukoy dito ng madre ay kung nasa klas ka ba ng maarlika o sa klas ng mahihirap. Kahit anong pagdarasal daw ang ginagawa ni Sister Lily ay wala pa din pagbabago siyang nakikita, dahil kung may magagawa lamang daw siya na kahit konti ay gusto niyang iligtas ang sino man na kaya niyang iligtas ng sarili niyang kapangyarihan. Napatawag naman si Asta sa pangalan ng kanyang minamahal dahil sa nakikita niya na itong nanghihina, at doon ay biglang sumingit si Ryu at sinabing wag na daw mag-alala si Sister Lily sapagkat si Asta raw ay naging mas malakas na dahil sa niligtas niya ito noon. Ang tinutukoy dito ni Ryu mga kaibigan ay noong mga oras na sugatan si Asta at inutos ni Lucius na tapusin na ni Sister Lily ito sa pamamagitan ng kanyang special magic. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari ay na-teleport na nga ni Sister Lily si Asta sa lugar kung nasaan sila ngayon, at ito nga ang The Land of the Sun. Makikita natin bumabalik na ang dating itsura ni Sister Lily at doon ay biglang nagsalita itong muli at sinabi kay Asta na si Lucius raw ay naghahanda sa huling laban nito sa Clover Kingdom. 3 araw na lamang daw ang natitira para sa araw ng paghuhukom at pinaplano daw ni Lucius na pagsamasamahin ng mahika ng Dark Triad, at ito ang body magic ni Dante, blood magic ni Vanica at bone magic ni Zenon, kasama na din ang kanyang soul magic upang makakuha ng hindi marok na kapangyarihan ng sino man. Sa pamamagitan daw ng kapangyarihan na isinasagawa ni Lucius ay kaya nitong palitan ng isip at katawan ng tao sa kahit kailan niya gustuhin, at ang malala dito ay magagawa niya na din gumawa ng isang tao at mayahalin tulad natin ang kapangyarihan na yun sa isang Panginoon. Sa araw daw ng paghuhukom ay kukontrolin daw ni Lucius ang lahat ng mahika sa mundo, na sobrang kinagulat naman ni Asta, at kasama na din daw ang mahika ng mga naninirahan sa Land of the Sun. Sumulong muli ang luha sa mata ni Sister Lily at humingi ng sorry dahil sa sobra daw siyang naiiya sa kanyang sarili sapagkat sumali daw siya sa grupo ni Lucius at pinakawalan pa ang 5-headed dragons. Subalit sagot naman ni Asta ay hindi raw kasalanan ni Sister Lily ang mga nangyayari at hindi niya raw hahayaan na saluhin ang lahat ng sisi kay Sister Lily. At doon ay unti-unti nang pumipikit ang mata ng madre at nagpasalamat sa ating bida hanggang sa tuluyan na itong mawalan ng malay. Sinusubukang gisingin ni Asta si Sister Lily at wika naman ni Ryu ay hindi papatay ang madre, subalit upang ibalik ang kanyang kamalayan, ang tanging paraan lamang ay talunin daw si Lucius. Inutos ng Shogun kay Fumito na gamitan ng recovery magic ang madre upang maging ligtas ito, at nagpasalamat naman si Asta sa ginawa ni Fumito. Makikita ang galit sa mukha ng ating bida dahil sa naging kalagayan ni Sister Lily at sinabing maghintay lamang daw ito dahil pinapangako niya raw at tatalunin niya raw si Lucius. Subalit bago niya raw gawin ang pagtalo kay Lucius ay pinakita ang 5-headed dragon sapagkat papatayin niya raw muna ang mga ito. Sa simula ng chapter 351 ay matatandaan nating nagkaroon ng pangako si Asta kay Sister Lily na tatapusin niya ang 5-headed dragons. Kaya naman doon di na inatake ng dragon si Asta, subalit nakaiwas naman ang ating bida, at sa mga oras na yun ay nagsimula na nga umatake ang ating bida at doon ay iniwan niya ang leg ng isang dragon na may kasamang Zeten, sabay tumapak ito sa katawan ng isang dragon. Iniwan niyang pababa ang ulo nito na may kasamang muli na Zeten ang kanyang pag-atake. Ngunit biglang may napansin ang ating bida at doon ay pinakita ang dragon na una niyang hiniwa dahil muling bumalik ang ulo nito at nagbabalak atakihin si Asta. Napansin ng ating bida na kayang pagalingin ng 5-headed dragons ang kanilang sugat na natatamo, kaya pala kahit madali itong pinatay ng mga Ryusin ay yun pala ang sekreto kung bakit buhay pa din ang mga dragon. Nakaiwas si Asta sa ginawang pag-atake ng isang dragon at naisip nito na kahit nahiwa niya pa ang 5-headed dragons ng anti-magic ay patuloy pa rin ito sa pagpapagaling sa sarili. Kaya naman doon din ang ating bida ay napamura at napatanong kung ano ang dapat niyang gawin. Sa kabilang dako ay nagsimula na din ang laban nila Mushoga at ng Paladin at doon ay nagpalabas ng ice magic si Hit, subalit baliwala lamang ito kay Mushoga. Tinanong ni Mushoga na yun lamang daw ba ang kayang gawin ng Paladin at kahit mabilis daw itong gumalaw ay wala naman daw special dito. Sagot naman sa kanya ng Paladin ay hindi raw siya pwedeng matalo sa ngalan ng pinaglalaban ni Lucius na tamang mundo, ngunit tugon naman sa kanya ni Mushoga ay hindi niya raw masisisi ang Paladin kung bakit ganun siya mag-isip dahil sa point of view raw ng Paladin ay tama ang kanilang pinaglalaban. Dagdag pa ni Mushoga ay wala daw siyang alam tungkol sa pagkatao ni Lucius, subalit naroon daw siya upang talunin ng Paladin para sa kapakanan ng kanilang Shogun. Kaya naman sa sumunod na pangyayari ay pinakita ang nakaraan ni Mushoga at sinabi nito na bilang anak ng pinuno ng Kusho ay siya raw ang pinakamalakas sa mura nitong edad. Wala daw makatalo kay Mushoga sa kanilang lugar at kung may tatapat daw sa kanyang kapangyarihan ay walang iba kundi si Ryu na siyang anak ng pinuno ng Goshu. Lagi raw nagkakaroon ng friendly battle si Mushoga at Ryu noong mga bata pa sila upang malaman nila kung sino ang karapat-dapat na maging susunod na shogun sa kanilang bansa. Subalit nung tumungtong si Mushoga ng 17 gulang ay isang epidemic ang kumalat sa lugar ng Goshu at Kusho na siyang pumapatay sa mga taong nagtataglay lamang ng mahinang Yoryoku. Wika ng isang tagasunod na kung magpapatuloy ang epidemic
epidemic ay mauubos ang lahat ng naninirahan sa lugar ng Goshu at Koshu, ngunit may lunas naman daw rito at yun ang tinatawag nilang The Living Soul Herb. Subalit wika ng pinuno ay narinig niya ang The Living Soul Herb ay matagal lang nawala at paano raw kaya nila mahanap ang halaman na galing lamang sa isang alamat. Sumunod na pinakita na si Mushoga at Ryu ay nasa harap ng malaking bato na tila ba may nakadrawing na parang isang Rinnegan sa Naruto at ito pala ang Tengetsu na kayang makita ang lahat na siyang susi upang makita nila ang halaman. Subalit silang dalawa lamang ang may sapat na Yoryoku upang makuha ang mata ng Tengetsu, ngunit ang magiging kapalit ay mawawala ng tuluyan ang kanilang Yoryoku. Nang marinig ito ni Mushoga ay sobrang niyang kinagulat ito at sa kanyang isip ay maganda raw talaga na makuha ang Tengetsu, subalit wala naman daw itong silbi kung mawawala naman sila ng Yoryoku. Ang kaisa-isang kinatatakutan daw ni Mushoga bilang siya ang pinakamalakas ay mawala ang sarili niyang Yoryoku at mas gugustuhin na lamang daw niya na mamatay ang mga mahihinang tao kaysa naman daw isugal niya ang sarili niyang Yoryoku para sa isang kapangyarihan na wala namang kasiguraduhan. Ngunit sa mga oras na yun ay biglang nagsalita si Ryu na kung yun ang kailangan na dapat gawin ay kunin daw ng mga ito ang kanyang Yoryoku. Tinanong ni Ryu si Mushoga kung okay lamang daw ba ito sa kanya at doon ay agad namang sumang-ayon nito at sa isip ni Mushoga ay nasisiraan na raw ba si Ryu sa kanyang gagawin dahil mawawala daw ang Yoryoku nito at hindi na raw ba nito iniisip ang pagiging shogun sa hinaharap. Pagkatapos ng pangyayari na yun ay nakuha ni Ryu ang Tengetsu at nahanap ang The Living Soul Herb at nakapagligtas ng maraming tao. Subalit sa isip naman daw ni Mushoga ay medyo naiinis siya kay Ryu dahil nawalan siya ng paborito niyang kalaban. Ngunit kahit daw nawalan ng Yoryoku si Ryu ay kahit konti ay hindi ito nagbago at patuloy lamang sa pagliligtas ng mga tao sa kanilang bansa. Hindi raw namalaya ni Mushoga na nagugustuhan na ng karamihan si Ryu sa kanilang bansa at nagkaroon na din ito ng mga tagasunod nang hindi niya pinipilit. Nang dumating ang araw na kailangan ng mamili kung sino ang susunod na magiging shogun, ay sinabi ng mga namumuno na kahit totoong nakakabilib na si Ryu ay maraming nagawa sa kanilang bansa at sikat, ngunit hindi pa din may tatanggi na wala na itong Yoryoku. Kung kaya't napagdesisyonan ng mga namumuno na si Mushoga ang susunod na magiging shogun, subalit natawa si Mushoga at sinabing si Ryu daw ang magiging shogun na sobrang kinagulat na Ryu at si Mushoga naman daw ang magiging ikapitong miyembro ng mga Ryuzen. Inamin ni Mushoga sa kanyang sarili na si Ryu talaga ang karapat-dapat na maging susunod na shogun dahil sa mga nagawa nito sa bansa. Sa hinaharap ay balik tayo sa laban ng Paladin at ni Mushoga ay sobrang nagtataka ang Paladin kung bakit hindi ito bumabagsak sa kabila ng napakarami ng binitawan na pag-atake. Kaya naman sa mga oras na yun ay pinakita si Mushoga at kanyang ginamit ang kanyang Iron Magic at makikita na nasisira lamang ang Ice Magic ng Paladin at hindi man lang ito makagasgas kay Mushoga at unti-unti na din itong lumalapit sa Paladin. Kaya naman sa sumunod na eksena ay pinakitang nagawang hiwain ni Mushoga ang katawan ng Paladin at sinabi nito na mukhang minamalas daw ito dahil siya daw ang pinakamalakas. Pinakita ang mga sugatang Ryuzen at sinabi ng mga ito na kailangan nilang ipagpatuloy ang laban at doon ay narinig nila ang boses ng kanilang shogun mula sa malayo at sinabi nito na kahit walang nakakaalam ay pinapanood daw ni Ryu noon pa man ng laban ang iniisip at efforts ng mga Ryuzen at wala daw paraan upang matalo ang mga Ryuzen kung kaya't kailangan na raw nilang talunin ang Five-Headed Dragons. Kaya naman nang marinig ng mga Ryuzen ang sinabi ni Ryu ay tila ba nabuhayan ang mga ito at doon ay sinabi rin ni Mushoga na kung ang minimithi ni Asta ay kagaya ng posisyon ni Ryu ay mukhang kailangan nilang itong tulungan. Grabe yung naging laban ni Asta at Sister Lily at mas grabe yung pinakitang lakas ni Mushoga dahil wala man lang nagawa ang Paladin sa kanya. Kaya naman para sa mas marami pang manga review like this ay huwag kalimutang mag-follow at subscribe sa aking page at hanggang dito na lamang. Goodbye!